Okay po, sige ako na. Hi everyone, ako po si Charity Marcelo, taga Dagupan. Pero nandito po kami sa Canada ngayon and my husband. Hello po, ako po si Ripple Marcelo, taga Tarlac. And nandito po kami ngayon sa Canada. All right. So thank you, President Kim, for inviting your missionaries to join us in our lively discussion on gospel culture. So ito yung mensahe ni President Oaks in 2004. I don't know, ilang taon pa kayo niyan? 2004. 2004. Nabinyagan po ako 2005. 9 years old ako. Oh, nine ako. So 9. So 2004 yun. And then nung after 10 years, nagsalita siya ulit pero through broadcast. And then binalik niya ulit itong documents na ito that talks about gospel culture. And now 12 years after na naman ngayon, so it's actually a 22-year-old documents no na pag-usapan natin, pero since isa kayo sa mga example na nakita ni President Kim na parang tugma doon sa mga pinag-usapan namin last time, no? So you have a very good probably like a good situation right now since you are living in Canada. And before, previously, medyo ano yan. That's naming kwentuhan ni Charity. Gusto niyo na umuwi. oh, Quiet lang baka. yung original document talaga niyan, it talks about yung pag-alis ng isang member family mag-abroad, no? Especially sa Middle East yun. Okay sa Canada dahil kasama mo yung pamilya eh. Pero somewhere in the Middle East, medyo hirap sila magdala ng pamilya nila. So kadalasan pa isa-isa lang. So yun ang naging issue doon sa atin sa Pilipinas. Kaya na-mention ni tawag nito ni President Oaks at that time na medyo bigyan ng counsel ang mga members patungkol sa sa mga family member na umaalis, na yung ibang family member na naiiwan, sometimes they depend so much or nagkakaroon ng culture of dependency, no, na parang umaasa na lang sila sa tanggap ng o sa sweldo ng family member nila na nasa abroad. So ngayon, meron bang nagdidepende sa sweldo ninyo ngayon? Pag nalaman nila, hihingi sila. Joke lang po. no, Actually, yung nung nabasa ko po itong parang oo nga totoo siya. Actually, yung tanong niyo naman po kung kung nagpapadala ba kami. Mga mayayaman ata mga magulang nito diyan. hindi po. Baliktad nga po eh. Short answer, hindi po. Hindi po kami nagpapadala. Opo, Pero parang bibigay, parang pag may gusto kami bigyan. Opo. Yan. Parang before po kami pumunta dito, we talked about it ourselves na we didn't come here to support anyone back home kasi we wanted to start out fresh and as much as possible help ourselves muna. And I really appreciate that yung mga tao rin na who knows us understands our decision kasi yun, although we do send out once in a while like for extra or just because we wanted to, gusto namin na family members. we're happy about it, Yes. but just to support financially, it's our decision po na baka hindi mo na. Yeah, siguro pang Jollibee, gano'n. We're not putting you in a defensive situation na. We're just trying to tawag nito, associate it with the documents kung may similarity ba or may tawag nito Kung talagang nangyayari. kung nangyayari ba, no? Kung meron ba. In your case kasi parang dalawa kayo nandyan or pati yung mga anak nyo nandyan na rin. So more or less parang ibang case sa inyo yan, no? Ibang sitwasyon.
Pero Jong, ano hindi ko iniisip na parang tugma sila dun sa ano natin, topic. I just thought of them as Nung in-invite nyo sila, walang Oo, ano ito walang ano ito, Opo. walang nagkataon lang na I was inspired to talk to invite them. Pero ang ano ko lang, I'm inviting the parents. They are free to comment on whatever they are yes, going yes. to say. Actually nga po, President, nung binasa ko tong article, itong ano na to, itong article sa to ni President Oaks, nakaka-relate naman po kami talaga sa nangyari. Especially, we have some friends na ganito yung situation nila. Talagang hindi sila pwedeng gumastos basta-basta because it's really, really hard for them to spend, especially magpadala pa sila sa Pilipinas ng utang nila or support parents. Nararamdaman ko na Meron ganun ba? Meron bang kaya ano? Ang ano ko, tanong ko, ano ba yon? Parang burdened ba sila or happily willingly they're doing it and they understand or parang burdened sila? Po ay parang burden na parang suffering from success para sa kanila. Nagsasuffer sila dito but success they can help their parents. Love doing it. That's nakaka-touch yung mga ganong stories din Grabe. At sabi ko, maswerte lang kayo, mayayaman yung mga magulang niya sa Pilipinas siguro. Hindi lang sila marunong humingi siguro, President. Ngayon, pag napanood nila tong video, baka humingi na sila. Kukurutin na po kami. sabi ng mga parents nila, Jong, mga pasalamat kami kay Jong at saka kay Kim na open niya sa inyo itong mga bata. Yung punot dulo ng pinag-uusapan natin is about the culture of dependency, no? So we all know pag meron nag-ano sa inyo diyan, kumusta tao dito, kumusta po, kumusta kayo diyan? Na kabahan ka na niyan pag mga ganong mga you know what I mean? Na-experience niyo na ba yan? Pag nangungumusta yung matagal nang hindi na nakaalala sa inyo at nangumusta yan, di ba? Pag si President ang nangamusta, okay na lang. Mayaman yan eh. Ngayon. Pero Jong, ito kasi when that article came out dito sa Philippines, si President Oaks was the area president, di ba? So, when I read that article, sabi ko talagang tunay na apostoles, nabubuhay na apostoles si Elder Oaks kasi during that time, captured niya talaga yung culture natin in such a period of time staying in the Philippines. Di ba? Talagang nakita niya. Now, he is a prophet, no? And I consider it a blessing na naintindihan niya yung pamumuhay natin dito sa Pilipinas. Tapos propeta na siya ngayon, no? President prophet. No, kasi propeta naman sila lahat, pero siya ngayon ang president prophet. Like ito bang article niya parang in conformity ba doon sa tradition o medyo dapat baguhin yung tradition na yon? For me, President, kung ako tatanungin niyo, same yung sinabi niya that time 20 years ago, ano pa rin po, nag-work pa rin until now. Based nga po doon sa talk niya, dinidiscourage niya talaga yung dinidiscourage niya, Jong, no? Na kung pwede, ako po, to be honest, sinabi ako si Charity, ayaw kong pumunta dito sa Canada, 100%. Yung parents niya tsaka si Charity talagang gusto, especially nung pandemic kasi nahirapan yung Philippines na doon sa nangyaring mga vaccine, yung pag-control sa COVID. Ngayon si Charity, in-encourage siya ng mga relatives niya pumunta dito sa Canada. Pero ako, ayoko talaga kasi unang-una, parang ayokong umalis ng Philippines. Pangalawa, sinabihan ako ni President noon huwag kang aalis ng Pilipinas. President pala Dito ka. And then, siniport pa ng mga... Pero
Ngayon, Rifles, na nangyayari dito sa Pilipinas, parang gusto ko na sumama dyan sa iyo eh. Dahil sa Senate hearing na nangyayari dito, gusto ko na sumama sa iyo. Oo. Nung nandito sa amin, Rifle and Charity, sabi niya, dati hindi niya ini-encourage pumunta ng States. Ngayon, sabi niya, for what is happening in the Philippines right now, I would rather council members kung ano, dito na lang daw sa ano, or sa atin, dito sa ano, North America. Mukhang isasuggest ko na i-edit mo yung sinasabi mo ngayon. Nagkataon pa ng time, President, na almost every night nagkakaroon kami ng discussion ni Charity na Nananalo ka ba? Nananalo ka? hindi President kasi natutulog ako sa labas kapag every discussion. Hindi, sinasabi ko President na gusto ko na MLC natin, hindi nanalo yung mga sound leader sa mga STL eh. Ayun, President. Tapos sinabi ko po sa kanya, balik na lang tayo ng Pilipinas kasi hindi naman, nag-COVID naman kasi, hindi natin matry mag-run ng Sabi niya, hindi, itry natin dito. Pagod na ako sa first job ko dito, no? Napakahirap. Tungkol umuwi po ako, sabi ko, balik na tayo ng Philippines. Ganun. Pero ang sinabi ko kasi sa kanya, hindi tayo aalis ng Canada before kami pumunta dito kung hindi tayo magkakasama. I will not allow na isa lang ang pupunta na hindi tayo pupunta. Especially we have our daughter. So, yung based sa article, nangyayari, nasisira yung family pag umalis na yung isa. Yes. Totoo yun. So, kung kaya pumunta ng sabay-sabay, pwede. Mas maganda. Ganda, opo. Na isa lang. Kasi kawawa din naman yung family. I believe po siguro, pinaponder ko rin po kasi yung sinabi ni Elder Dana H. Oaks before, na siguro nakita po niya yung culture dito ng mga Western people na every hour they work as much as possible. Hindi kagaya sa culture sa Philippines, we have siesta, na after lunch we sleep, o kaya pagdating ng 4, nagme-merienda sa kanto, or which is it's not typical. A negative culture. It's the Philippines, di ba? Ganun po tayo. But tapos mga Western people, they work ng by hour. Talagang parang gusto nila nagtrabaho lang ng trabaho. So this was years ago, pero very applicable pa rin to ngayon. And I believe na we have that culture na parang may mga times na idle nga tayo in the sa Philippines dahil sa culture natin, but siguro sinasabi dito na kailangan natin to make the most out of our time. Kasi sabi dito, 6 days shutdown labor. Binigyan tayo ng Diyos ng, sabi dito, we were completely on the Sabbath but failed to work hard on other 6 days. So tama nga naman po, no? Medyo, bawas-bawasan natin yung pag-gas natin. Nakita ni Elder Oaks, puro pahinga mga Pilipino, sabi niya ganun. I think po, Brother Jong and President, siguro kasi dito sa ibang bansa and kasama sa ibang countries, kapag hindi ka nag-work, wala kang pambayad ng bills, wala kang magpahinga ka lang ng 1 hour, parang nawala na agad yung pambayad mo ng phone bill. Hindi ka kayo sa Philippines, sometimes kahit pagpahinga tayo, may pambili pa rin tayo ng merienda, may pambili pa rin tayo ng hapunan, ng kahit konti lang, meron at meron. Dito kasi kapag hindi ka nag-work, walang laman ng bulsa mo. Yes. Parang kung alam ni Brother Jong yan. Alam po ni Brother Yeah. Ang isang dito, for example, sa US, for example, professional ka, nawalan ka ng trabaho, wala ka, maging homeless ka. Kasi hindi ka naman pwedeng sisingit sa sa mga kapatid mo or sa uuwi ka sa parent mo. Wala sa culture nila yan. Once they leave the house at age 18 or nung nag-college na sila, tuloy-tuloy na yan hanggang nakapagtrabaho na sila. Kaya pag nawalan ka ng trabaho, kahit man lang yung mga menial work na ginagawa mo, ang hirap i-sustain ang sarili. Very sad story to na in the sense na parang meron kaming sister missionary sa NPC who wanted to go home. From the NPC pa
Sabi niya ganon, sabi niya, President, I want to go home na. Bakit? Sabi ganon. Though I would like to say na talagang hindi ako ang ang una niya nakausap talaga regarding this matter. It was just told to me by a leader in MTC. Tapos later on, parang nagkaroon na siya ng depression sa MTC. Karoon na siya ng depression. Ang bait nitong sister na to. Tapos alam mo ang reason talaga, ang hirap talaga ng pamilya na iniwan niya sa bahay. Na ang sarap ng kinakain niya sa MTC. Every time siyang may kinakain sa MTC, ang iniisip niya yung family niya na iniwan niya. Na hindi ganitong kinakain nila at baka hindi wala silang kinakain ngayon. So, hindi niya matiis yun. Parang naisip niya, nagkaroon siya ng depression. She had to go home. She was given the permission to go home. Pero yun ang naisip niya while she was in MTC. She would rather be with her family, Probably she can do something for her family than be in the mission thinking about what they're going to eat or what they're eating. Parang, Si- gagawa ng final question would be, sa tingin nyo, yung decision nyo ngayon are aligned to what the gospel culture is teaching about? Yan, Is it- maganda. Is it fair enough to say that or to ask question on that? Anong sa palagay nyo? Opo, feeling ko align po siya talaga 100%. Kasi nung nag-arrive po kami dito sa Canada, nababother ako eh. Iniisip ko kasi sinabi ng leader, sinabi ni President Antonio Cruz after ko wag kang pupunta ng ibang bansa. President, hindi niya makalimutan yun. Sinasabi ko, Paul, nagbago na yung thoughts ko na yan dahil sa mga nangyayari ngayon. Okay. WH. after Hindi. niya sinabi, Absuelto ka na, Raipol. Huwag ka na magpaliwanag. Okay lang. Tuloy mo lang. after Yes. sinabi yun, pag-uwi ko ng ward, yung mga leaders ko din sa ward, yun, dinidiscourage din nila akong mag-ibang bansa. Talagang gusto nila, we need you here. You can help us in the ward. Parang ako nung una, nababother talaga ako na dapat ba nandun ako sa Philippines, kami sa Philippines para tumutulong kami sa ward. Well, I love to serve. But at the end of the day, parang na-realize ko po na may Filipino ward ngayon dito sa Canada. Elders Quorum President ako ngayon doon. At Galing, ha? pinag-uusapan natin ngayon, parang ito din yung lesson namin last Sunday as Elders Quorum President. We are tackling the families and the importance of the families. Lalo na yung mga single dyan na nagpa-plan na mag-families. Pero kung iniisip ko kung align pa ba to sa culture or sa gospel culture, I will say as long as you are active in the church, same church, feeling ko align. And Pero your family. iba, pag sa ibang chapel na ako nagsisimba, President, ay hindi na-align. Si Charity, anong masasabi mo, Charity? Opo, I agree po sa sinabi ni Rifle. And First time ko narinig yan, yeah, First time ako nanalo, President. but there's Ano ba? more. Kapuntos ka. Hindi, joke lang. Yung gospel culture naman po kasi, it believes in the principle of working. So, nung nandito po kami talagang na-stretch din po kami na mag-work, lalo na po walang relatives to take care of our, we brought our daughter here when she was 1.5 years old. Kaya, I need to study and work and take care of the child, tapos si Rifle mag-work. And dahil sa gospel culture, natuto po talaga kaming mag-work 100%, not only para sa temporal na pangangailangan namin, but also for our callings. And we are grateful for yung callings na, yung opportunity na makapag-serve, na which requires physical effort, yung sometimes resources too. And dahil doon, na-align po yung mga blessings na natatanggap namin dahil yun nga po, turuan po kami na mag-work not only sa trabaho, sa career, but also sa pag-serve sa simbahan po. Okay, yun. Alright. John, Thank you so much, John, Rifle and John, may Charity. habol lang ako.
Hindi, So, ibigay ko na sa iyo yung final ano eh. sorry. I-wrap it up, no? I-close mo. Ang akin naman, no, talaga meron akong feeling na parang talagang nababother ako sa nangyayari ngayon sa Sabi mo nga, Jong, nag-uusap tayo, yung corruption sa Philippines ngayon is, systematic, di ba? Parang mahirap kami makabawi, no? As a country, as a nation. Pero what is sustaining me right now is the Lord has has blessed the Philippines with temple being built all over the Philippines. So it's somewhat a message for us na don't worry, I will still take care of the Philippines. I am God. Everything is possible. Now, I heard somebody say na the Filipino saints will be blessed because of the temples. Actually, it's both non-members and members who will be blessed with the temple. Kasi those who visit with the temple will go forth from the temple armed with righteousness and power. So with this power coming from the temple, it's going to be an influence for good for the Filipino people in general. So I am happy for Rifle and Charity, and for you, Jong, and your children. I see that you're being blessed in righteousness, no, dyan sa abroad. But for us who talagang wala rin, yung some Filipinos, wala rin choice to be here, yung mga Filipinos. Pero I would like to share with them, sana, na talagang the Lord is mindful of us because of these temples na being built.